Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Kinaumagahan, isang malakas na hampas ng maso ang tumapos sa lumang signboard, nahati ito sa dalawa, parang simbolo ng pagtatapos ng isang yugto. Agad namang sumulpot ang mga manggagawa, abala sa pagpapalit ng bagong karatula sa gusali, habang ang mga tao sa ibabay nakatingala, nag-aabang, nagtataka. Ngunit biglang nagbago ang kanilang atensyon, isang malakas na anunsyo mula sa tauhan ang nagpatigil sa lahat. Dumating na ang ama ng ating bida. Agad nagbigay pugay ang pinuno ng manor ng pamilyang Zhu, isang sekta na may katamtamang lakas sa Sichuan. Buong galang niyang sinabi, pinuno ng angkan, binabati kita sa pagkakatatag ng escort agency. Sumunod naman ang pinuno ng Righteous Sword Gate Manor, isa ring sekta sa Sichuan, na nagsaad, matagal-tagal na rin, pinuno ng angkantang. Kalmado ang tugon ng ama ni Siwon, ngunit may bigat ang bawat salita, kaya pala narito rin ang mga pinuno ng sekta. Bahagyang napaubo ang dalawa, batid nila ang malamig na kahulugan ng kanyang tinuran, kaya't agad silang sumang-ayon, paanong mawawala ang mga kaalyado ng Tang Clan sa ganitong araw. Malamig na sagot ng ama, ganun ba? At nagpatuloy ang mga lalaki sa kanilang paliwanag, humihingi ng paumanhin na tila naging mailap sila noon, ngunit agad silang binara ng ama ni Siwon. Ngayon ay isang masayang araw, kaya sana'y mag-enjoy muna kayo bago umalis. Habang naglalakad siya, pabulong na nag-usap ang dalawang lalaki, sabi nga nila, hinuhubog ng posisyon ng tao, hindi ka na basta-basta ngayon. Isa pa ang nagtanong, narinig daw niya na kalahating taon ng sunod-sunod ang escort requests nila, at mismong batang pinuno ang pumutol ng braso ng Poison Demon. Tunay nga, ang anak ng tigre ay tigre rin, nakakainggit. Samantala, masayang pinupuri ng karamihan ang ama ni Siwon, mariing napahanga si Ai Chonyon sa dami ng tao. Ang daming tao rito, mukhang ang Tang Escort Agency na ang magiging mukha ng Sichuan. Kalmado namang tugon ni Ji Yunghua, mula rito, lalo pang uunlad ang Tang Clan, agad namang sinang-ayunan ni Chonyon, kung si Young Master Tang Siwon ang pag-uusapan, natural lang yan. Habang nakatuon ang atensyon ni Hayong sa harapan, isang boses ang mariing nagsalita, pinuno ng angkantang, kung hindi ako nagkakamali, hindi pa kasal ang batang pinuno. Dagdag pa ng babae, dahilan upang mapalingon ng ama ng ating bida, may anak akong babae na nasa tamang edad, may kilala rin akong napakagandang mapapangasawa, kung sakali lang. Isang eksena ng kapangyarihan, paggalang, at lihim na mga bulong ang umagay naging entablado ng bagong yugto para sa Tang Clan. Nang marinig ang mga katagang yun, biglang nagbago ang ekspresyon ni Hayong, malamnay, namula, at tila nahuli sa sariling damdamin, batid niya ang unti-unting pagkagusto niya sa ating bida, isang lihim na apoy na nagsisimula sa kanyang puso. Samantala, isang matandang babae ang agad nagtanong kung nasaan ang ating bida, dahil kanina pa niya ito hindi nakikita. Sinang-ayunan pa ng kausap niyang lalaki, puno ng pagtataka, nasaan na kaya si Siwon, bakit hindi man lang siya nagpakita? Lumipat ang eksena, isang matinding paglipat ng tanawin, makikita si Siwon, kasama ang kanyang kapatid, naglalakad sa bundok sa ilalim ng tirik na araw, hingal na hingal ang kapatid na babae, kaya agad niyang tinawag ang pangalan ng ating bida, Siwon, pwede bang medyo bagalan muna natin? Ngunit mariing sagot ni Siwon, ano ang ibig mong sabihin? Malapit na tayo sa ating destinasyon. Tiisin mo na lang muna saglit. Agad namang tugon ng kapatid. Iyan din ang sinabi mo, isang oras na ang nakaraan. Bahagyang ngumiti si Siwon, lumingon ng kaunti, at seryosong nagwika, ngayon, seryoso na ako. Wala nang nagawa ang kapatid, at nagreklamo pa, maaga palang naghanda na ako. Tapos hindi ko alam na ang paglabas kasama ka ay mauuwi sa pagsasanay sa bundok. Bahagyang napangiti si Siwon, pilyong kinutya ang kapatid. Mabuti sa iyo ang madalas na paggalaw. Patuloy silang naglakad, ngunit mariing tinanong ng kapatid, ano ba talaga ang balak mo? Ayos lang ba na hindi ihatid ang mga panauhin mula sa sekta ng MA? Natigilan si Siwon, seryosong nag-isip, medyo nakukonsensya ako sa MA dahil sa ibinigay nilang napakahalaga, pero mas mabuting lumayo muna tayo sa kanila. Kung gusto kong maiwasan ang masamang trahedya, kahit ako pa ang mag-isa ang kumilos, kulang pa rin ang oras. Marahang hinawakan ng kapatid ang kanyang balikat, narinig ko na medyo hindi natuwa ang Dark Flame Squad. Siguro dahil sa halip na sila ang piliin mo. Alam kong may dahilan ka, pero nag-aalala rin ako. Agad na sumagot si Siwon,
Mariing binanggit ang Dark Flame Squad, hindi ko pa nga sinasabi ang intensyon ko. Tapos nagrereklamo na sila ng ganito, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, puno ng paghamak, talagang sobra na ang ginagawa nila. Dahil dito, marahang inalis ni Siwon ang kamay ng kanyang kapatid mula sa balikat, kasabay ng pagbanggit ng kanyang pangalan, isang paalala na siya'y may sariling pasya, saad pa ng kapatid, puno ng malasakit, hindi nila ginagawa ito para sa sarili nilang kapakinabangan. Ang pagpapakalma sa loob ng mga miyembro ng angkan ay isa ring katangiang dapat taglayin ng isang batang pinuno. Huwag mong kalimutan yan, aking kapatid. Bago sumagot, marahang pinagdampi ni Siwon ang kanyang kamao at palad sa harap. Hudyat ng kanyang pagsang-ayon, ito'y aking tatandaan, mariin niyang sagot. Napangiti ng matamis ang kanyang kapatid, at marahang hinimas ang ulo ni Siwon, ikaw talagang bata ka. Biro nito, agad namang tugon ng ating bida, hindi na ako bata. Bakit ganyan mo pa rin ako tratuhin? Ngunit iginiit ng kapatid, sa paningin ko, 5 taong gulang ka pa rin, dahilan upang magtanong si Siwon, saan ka nakakita ng batang ganito kalaki? Sa walang pag-aatubili, ngumiti ang kapatid, marahang tinapak ang balikat ni Siwon, at sagot niya, ikaw, napangiti na lamang si Siwon, pilyo ngunit puno ng pagmamahal ang kanilang palitan. Makaraan ang ilang sandali, makikita sina Siwon at ang kanyang kapatid na ngayoy naglalakad sa loob ng madilim na kuweba. Dito, malalim siyang napaisip, ito ang abandonadong minahan na nakuha natin mula sa sekta ng MA, pero bakit nga ba hiniling ang walang kwentang lugar na to? Sa sandaling yun, agad na sinabihan ni Siwon ang kanyang kapatid, mag-ingat ka, may poison chi, agad namang tinakpan ng babae ang kanyang ilong, takot na pumasok ito sa kanyang sistema, napakalakas ng poison chi na to. Paano nagkaroon ng ganito sa isang abandonadong minahan? Mabilis na iminungkahi ng kapatid, delikado ito, dapat bumalik na tayo at iulat sa ating ama. Ngunit nanindigan si Siwon, ate, mula ngayon, paikutin mo ang Poison Heart Formula ayon sa sasabihin ko. Sa halip na bantayan ang meridians, gamitin mo ang Annihilation Acupoint para tanggapin ang Poison Chi, itago ang True Chi dito, saka ipasok sa katawan mo. Nang marinig ito, bahagyang napakunot ang noo ng kanyang kapatid, puno ng pag-aalinlangan, anong kalokohan ba ang sinasabi mo? Siwon, sinasabi mong tanggapin ko ang lason gamit ang paraang pangkontra sa lason, at kapag ginawa ko yan ng pabaya, siguradong magkaka-chi deviation ako. Ngunit mariing inilahad ni Siwon, kasabay ng pagtayo ng matuwid, ipinakita sa kanyang kapatid na hindi siya nagbibiro, seryoso ang kanyang tinig, matatag ang kanyang mga mata, kapatid ko. Magtiwala ka sa akin. Natigilan ang babae, nanlaki ang mga mata, dahil nakita niya ang katatagan ng ating bida, biglang bumalik sa kanyang alaala ang kapanahunan noong sila'y mga bata. Mariin niyang inilahad, sa totoo lang, kinamuhian kita dati, hindi naman ganon noong una. Naalala niya kung paano siya pinagalitan ng kanilang ina dahil sa pananakit niya kay Siwon. May sakit si Siwon, kaya bilang ate niya, dapat mo siyang unawain, saad ng ina. Ngunit sa puso ng bata, nag-ugat ang puot, akala niya'y hindi siya mahal ng kanyang ina, isa lang din akong batang nangangailangan ng atensyon, minsan, hiniling ko na sana nag-iisang anak na lang ako, kahit pa pagiging bata lang yun, nang masabi ko ang ganong kasamaan. Biglang napalingon ang babae nang marinig ang malakas na sigaw ng isang utusan, nangyari sa young clan leader, tawagin agad ang pinuno ng medicine hall, dali-dali niyang tinanong si Siwon, at nang malaman niyang nasunog ang ating bida sa pandayan, agad niyang nasambit, kasalanan ko ang lahat, dahil naghangad ako ng ganong kakilakilabot na bagay. Nakita niya si Siwon, nakahiga sa higaan, balot ang katawan ng benda dahil sa pagkasunog, ngunit sa kabila ng lahat, ipinakita ni Siwon ang isang maliit na bagay, isang regalo na ginawa niya para sa kanyang kapatid. Nang makita ito, hindi napigilan ng babae ang pagtulo ng luha, batid niya kung gaano siya kamahal ni Siwon, kaya walang pag-aalinlangan niyang niyakap ito. Noong araw na yun, nagpasya ako, maniniwala ako sa iyo at poprotektahan ka hanggang sa huli, kahit kapalit pa ng buhay ko. Balik sa kasalukuyan, agad na sumang-ayon ng babae, ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinubukan ang sinasabi ng ating bida, dahan-dahan niyang inabsorb ang poison chi, nagnilay upang makapag-breakthrough. Unti-unti, naramdaman ng babae ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Ano, ang poison chi, nagtitipon sa loob ng katawan ko. Hindi lang naiipon, tuluyan na itong nagiging akin, hindi ka panipaniwala. Marahang itinaas ng babae ang kanyang kamay, nababalutan ito ng poison chi,
agad niyang tinanong si Siwon, ano ba talaga ito? Kalmadong sagot ni Siwon, wala naman to, kapatid, inapply ko lang ang mga turo ng MA sa Poison Heart Formula. Ngunit sa kanyang isip, lihim na itinago ni Siwon ang katotohanan. Kung malalaman niya na galing ito sa martial art ng Poison Demon, baka magulat siya, mas mabuting huwag ng detalyahin. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng babae, at sa kanyang isip ay mariing nagwika, hindi lang ito simpleng pag-apply lang. Sa sandaling yun, agad na tumalikod si Siwon, ayaw niyang makapag-usisa pa ang kanyang kapatid, pawisan ng kanyang mukha, ngunit matatag ang tinig, magpapatuloy tayo papasok mula rito, makakatulong na sa iyo ang Poison Chi. Samantala, mariing napaisip ang babae, nakalikha ang ating bida ng mas mataas at mas perpektong martial art, may talento ba talaga si Sewon bilang isang Grandmaster? Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, mas makapal ang Poison Chi na bumalot sa paligid. Nagsimulang magnilay ang babae, dahan-daang inaabsorb ang lason, ang tamis, parang sunod-sunod na paglunok ng ugat ng 100 taong snow ginseng, ang kapangyarihan ng poison art na ito, na dapat tawaging Poison Cloud Formula, ay patuloy na pinupuno ang aking dantian ng Poison Chi, kalahati iniimbak bilang sandata, kalahati nagiging inner energy, napakabaliw ng kakayahang ito, sa ganitong bilis. Nang mapagtanto ni Siwon na nakuha na ng kanyang kapatid ang kanyang mga tinuro, pabulong niyang sinabi sa sarili, mukhang tuluyan na itong gumana, sapat na ang kanyang karanasan at pangunawa para malampasan ang kanyang limitasyon, hindi nakapagtataka na pumasok siya sa estado ng kawalan ng sarili. Marahang ibinaba ni Siwon ang fire torch, at umikot sa likod ng kanyang kapatid, sa ngayon, ang aking kapatid ay nasa maagang yugto ng peak level, pero ngayon, iba na, kung gagabayan ko ang daloy ng chi niya, maaabot niya ang ganap na rurup, o higit pa. Walang pag-aalinlangan, idinampi ni Siwon ang kanyang kamay sa likod ng kapatid, kasabay ng pag-channel ng kanyang enerhiya upang tulungan itong mag-breakthrough, bakas sa kanyang mukha ang determinasyon, kaunti na lang. At sa isang iglap, isang malakas na bugso ng kapangyarihan ang lumaganap sa buong yungib, hudyat ng kanilang tagumpay, hamupa ang enerhiya, at malalim na napabuntong hininga ang babae, ngunit bigla siyang natigilan ng maramdaman ang panibagong kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Agad siyang binati ni Siwon, sa wakas, nalampasan mo na ang iyong hangganan, binabati kita, kapatid ko, sinuri ng babae ang kanyang bagong lakas, kasabay ng pagkuyom ng kamao, mula sa kanyang katawan, lumabas ang berdeng enerhiya, ito, ang tunay na rurup ng rurup, sa sandaling yun, tumingin siya kay Siwon, masayang nagpasalamat, ngumiti ng matamis, malumanay na tinig, lahat ng ito ay dahil sa iyo.